Psalms chapter 23, verse 1. Can we read it all together? Sabi dyan, "The Lord is my shepherd. There is nothing I lack. He lets me lie down in green pastures, leads me beside quiet waters. He renews my life, leads me along the right paths for His name's sake. Even when I go through the darkest valley, I fear no danger, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Only goodness and faithful love will pursue me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord as long as I live. Heavenly Father, we thank you for you are our shepherd. Thank you for you are the God that sustains us. We thank you for the privilege today to come together as your children, as your family, to thank you, to praise you, and to worship you. Padayawang kariya po Diyos dito yung oras, dito niya kanito. Idaydayaw misika. Even as we ponder on your words, may you minister in the hearts of each and every one of us, Apo. Tapno tikas na makita misika. Kas na indaklan na imbag nga Diyos. We thank you, Father, for you are with us. Anyaman na po Diyos nga sitwasyon at ibiyag, muming nga kadwa-kadwa misika. Tataa po Diyos, may you take your place. At may dayaw ko maapo tinapatay ka nagan. In Jesus' name we pray. Amen. Tagot amen, Kakabsan. Last Sunday, Pastor Andrew shared with us the message entitled The Art of Giving. Kaya na-share ng The Art of Giving, we give to God our generous heart. Yan po Diyos ti pangitidan tayo, iti generosity tayo. We also give our intimacy with the Lord. We also give our voice to the Lord. Panangidayaw. At kung last, we give our everything. Labagsak na lang din you give your everything to the Lord. Pero mayroong isang klase ng giving that almost always kino-commend the Lord. May klase ng pagbibigay nga kanayon nga i-commend ni Apo Diyos. And that is the art of sacrificial giving. Ito yung pagbibigay, not when you are in the state of abundance, but when you are in the state of scarcity. Iti tiyempo nga awanan ka, wano kurkurang ka, but then you still choose to give, i-comment ni Apo Diyos ang mga yan. Makita natin yan sa poor widow. May mga widow ba tayo dito? Mayaman naman yung mga widow. Hindi. Sa Biblia, may poor widow na nagbigay ng offering. At tinitingnan actually ni Lord. Tipsiputan na. At kunana ka nag-disciples na, ijay nga poor widow, iti pudno nga ng ted, kinisuna ti kaadwan ti inted. Oh, katinted ja poor widow ko 2 mites. 2 mites kat it's the lowest value coin nga circulate idi. Nya ba ti lowest value coin ti tatta? Dapat ti 1 cent awan sa 5 cents sama ti lowest kwa. Napay nga ited no daduma, halos i-round off the piso diyan. So 2 mites ang binigay niya. Pero sinearch ko kagabi, noon niya ti value ti 2 mites tata. Kaya 8 pesos. Pero 650 pesos ang daily wage. Ang computation kasi din yung daily wage It is 1/64 of a daily wage noon. Pero parang walang value noon. 2 mites in-offer the bakit ko na ni Jesus Christ. So natin, pudno nga ng ted. Sa Luke yan, mababasa natin sa Luke chapter 1 verse 21. Luke chapter 21 verse 1 to 4. Siya ang tunay nagbigay. Siya ang may pinakamaraming binigay. Paano nangyari yun? Sabi ni Lord, nagito'y kami, nagitid out of abundance. Of all their extra, they gave it to the Lord. Nasa desktop. But this woman, poor widow, gave it, for all these people have put in gifts out of their surplus. Extra lang. Walang kirot sa kanila yon. But she, out of her poverty,
has put in all she had to live on sacrificial giving. Meron ding poor widows sa Old Testament. Mga Old Testament na rin yung mga widows natin dito eh. Mga senior na rin sila. Merong poor widow sa Old Testament during the time of Prophet Elijah. Panahon ti crisis, hindi panahon panahon ti drought. Rajay poor widow, at last meal na nila. Last flour, last oil. Wala na kat actually, agpidpido takon iti, sticks, rusing. Awanan siguro, agtinag uray rusing. Agpidpido agbibiro kak ti rusing, tapno data pang isaan ko, we will eat and then we will die. Ganon ka grabe yung panahon da ini. Kat kuna ni Elijah, do not be afraid. Okay, sabi sa katabi, do not be afraid. Sa 1 Kings chapter 17 verse 13. Do not be afraid. Baga ni Apo Diyos, haan nga maibusan data nagkarga ang ti oil. Haan nga maibusan. And Elijah said to her, don't be afraid. Go and do as you have said, only make a small loaf from it and bring it out to me afterwards. You make some for yourself and your son. Ito sumaron nga verse ko na, for this is what the Lord God of Israel says. The flour jar will not become empty, and the oil jug will not run dry until the day the Lord sends rain on the surface of the land. Amen. Okay, sabi sa katabi, you will not run empty. Will not run empty, at nga may busan. You know, may isang very tangible nga indicator nga we are rising in faith kat inton masurusuro tayo matlang ti mangted. Not only in times of abundance, but also in times of lack. We learn to give sacrificially, but with joy, with love, and by faith. Amen. Ibagbagat na ito ay tayo, no? April of 2024, we mayroong step of faith ang church, the church, though we are few, nag-step of faith tayo ngay to procure a lot for our worship center na nagkakahalaga ng 1.8 million. Mati nagbasit tayo lang dito ay tinapog tayo iti lote nga agbalor ti 1.8 million. That is 2024 of April. Nag-meeting kami nung last Sunday, ang balance natin ay, meron ba tayong balance? 281,000. 181,000 langan Ngam, parang late na yun eh. Masapol nga bayaran direta April 1, 2026, 2-year contract lang. Sabi ni Sister Bina, masapol nga ma-stretch the faith tayo. Takas ano tayo ngayon nga bayaran na ito in the span of 3 weeks. Pastor. You know, I know we've been supporting this project, this endeavor, but still I want to challenge everyone for us today, pati yung mga young people, pati yung mga bata, to be part and participate, to stretch out your faith. Katsusurwan tayo man dito, the art of sacrificial giving. Amen. Meron pa po tayong 2 linggo. Kitang tayo mo't, nukas anong tumot nga isabot ni Apo Diyos ti kasapulan tayo. As we rise in faith, it is my prayer that we also rise in our giving. Jay, binasa tayo. Psalms chapter 23 is the most popular psalm, tinterong salmo. At in surat ni Ari nga David. Kadagiti amin nga limabas nga ari ti Israel, ni King David samot, iti talaga nga naamuna ni Apo Diyos. Ni King David samot lang iti adu-adu iti napaspasaran na nga gubat. Actually, baga ni Apo Diyos king kualakat ko eh. Sabi ni King David, I will build you a temple. I will build you an altar. Kamkula ni Apo Diyos king kuala, haan. Aduuna yan iti darata imam. Hanga sikat imang build the temple para kanya. Jay putot mo. Pero ni King David, siya kasi ang may pinakamaraming pinagdaanang war.
Before pa siya naging king, ang dami ng inarami. Shepherd boy pa lang yun na kinalaban na ni Goliath. Di ba? So before siya mapunta sa trono, impaspasubo ni Saul isuna. Sika manggarot, mapamaman katandag iti ko. Foreskin. Foreskin na lang para mas magandang pakinggan. Napamaman ka katandag foreskin, digay Philistine. The foreskin, kulapot. Mapamukugitan ko na lang. You remove the foreskin of the Philistine and present them to me, and I will give you my daughter. Paspasubo ni Saul isuna. Ang dami niyang kumbaga, dami niyang napaspasaran. Ngam ni King David, isumot lang iti naka-experience, iti grabe niya kinaimbag ni Apo Diyos iti panagbiag na. Amen. At kung rabi, anya ti rason nga ni King David kasjay. I only have one conclusion. Ada nakita na, hanya nakita dagit at duma. Ada na-experience na, ngasan nga na-experience dagit at duma. It is my prayer that today, makita tayo mat ni Apo Diyos kas panakakita ni King David. Amen. Dangan dahil kababalin ni Apo Diyos nga nakita ni King David. And I strongly believe that when we see these things in the eyes of this verse, ket agrais mat lang iti pamati tayo. Umuna nakita ni King David that God is sovereign over all. We rise in faith when we see God as sovereign over all. Pagkasabi sa katabi, God is sovereign. Kunana, the Lord is my shepherd, the Lord. So, blanda na ikat, puro kapital amin din siya. Inaadal tayo din nga, Yahweh, amona. No, kung tayo nga Yahweh, He is the covenant God, the God who rules the universe. Kaya nakita ni David that God is sovereign over all. God is in control. Pakisabi nga sa katabi, God is in control. Ang nga masurpresa ni Apo Diyos, God is not caught by surprise of what is happening all around us today. Ang alam ni Lord na tumataas ang presyo ng crudo. Pero alam niyo ba na sa Tuesday tataas ng 16 pesos? Na naman ang crudo. Alam ni Lord na pati yung digmaan na nangyayari sa Israel and Iran, alam ni Lord yan. Actually, nasa timetable ni Lord lahat yan. Alam niya na lasaing mo na. Grabe nung Friday. Meron kaming kapatiran na sabi niya, grabe last week, Pastor. Kasi Jurabox ay rice dispenser mi ka. Ado-alok ng talmud ko talaga nga maudi nga saang min. Maudi nga saang min. But praise God, nasabot. Nasabot mo ka no, yung kasapulan ka. At nangat at dati talo nga saong na sinandomeng na. Kat, on makwarkwartada. Pero bigla nga na pandemi malayda, hindi ka nasunod 4 kilos nga tarning. Kaya dati matibing ngayon. Libre lang. Tapos buyahin na ka no dyan TV nga ko. Mato ti crudo. Tanda dyan kortana. 1.5, 1 week. Malaking family. At alimabas nga tao. Kahit ko na, bumato kami di crudo. Intag pultang. Wala ka no. Grabe naman yung provision ni Lord sa'yo ngayon. Aray dayaw ni Apo. You know, God knows amo natin kasapulan tayo. Pagkasabi sa katabi, God knows your needs. Alam niya na last money mo na. Alam niya na last saing mo na. Wag lang mo nga last brief mo. Ikaw, glaba ka mo na. Ang mga magatang na. Sabi ng Biblia, He knows our needs. Kung natin Biblia, He knows the very hair, the number of our hairs. At kung natin Biblia, no, tibulito lang nga matinag at awan timatay, nothing falls without His permission. You know, God is sovereign over all creatures. That is mean that God is sovereign also over our lives. No, makita tayo gamin that God is in control for the universe. Jam. You get the water. No, makita tayo that God is in control. God is seated on His throne.
There will be no room for fear. There will be no room for anxiety. There will be no room even for doubt. At kararag ko nga makita tayo kuman ni Apo Diyos that God is sovereign. Amen. Ure no lumasap tayo tinakarong inflation, valleys of shadows of death nga kunada, makita tayo kuman that God is still with us. The reason why we panic sometimes, it's because we want to be in control. Kaya tayo nga tayo iti mangigam iti steering wheel. We want to be in charge. We want to hold the control and manipulate every detail. Kat duma kakaro dagiti fathers, we want to make sure and ensure that we live nga mabiyag tayo. Kaya tayo nga sigurado until lang agbyag, but our children will also live comfortably. Kat what I learned this past week at surrender. Bagaman takabay mo, ag-surrender kan. Surrender. There are things in life that we can control, but there are also things in life that we cannot control. Kita niya taramidan tayo kadagiti banbanagan tayo mo control, we surrender. At kung na kinaapo Diyos, Lord, I surrender to you my life, surrender to you my children, I surrender to you my family, I surrender to you the business, I surrender to you the church, I surrender everything to you. At nagkaroon na kayo ti deep sense of peace of mind. At kung Lord, I will follow you, take the lead, kat sumorotat king ka. Nagdakkel nga peace of mind, kumalma ba? Diya panunot mo, kumalma diya emotion mo, diya overthinking mo, kat ay, surrender. Baga mo takabay mo, surrender ka. Abalin nga matumal, kumbaga, sa negosyo, nga paldomat sa pananampalataya. Kat ang kamimat nga nabisinan, ang kamimat nga nagpalama. We rise in faith when we see and believe that God is still sovereign. Hallelujah. May kadua, puro letter S dito eh. S. Basahan tayo, una na. Sabi ni King David, I shall lack nothing. Ito iti may nga in confess ko, in declare ko. Iti may nga agsapa. I shall lack nothing. Hindi ako magkukulang. Pag isabi sa katabi, I shall lack nothing. God is our source. Ulitan manan. God is our source. Gat ni Apo Diyos ti source, hindi lang ng pagkain, hindi lang ng pera, He is the source of life. Sabi sa John 15, I am the vine and you are the branches. Sabi niya, without me, there's nothing you can do. Because you can do nothing without me. Now, our nourishment comes from the Lord. Sabi rin niya sa John 10:10, I have come that you may have life and that you may have life to the full in abundance. Kat ni Apo Diyos, iti source tayo, is the source of life, is also the source of eternal life. No maipanggap laang ti panakaisalakan tayo, papantayo di langit, awan sabali nga kasapulan tayo no saan nga ni Apo Jesus. Amen. Hallelujah. God is our source. He is also the source of real joy, source of real happiness. Sabi sa GC namin sa gentleman, may nag-comment. Pinakita kasi na video na ko ang daming kailangan pala ng mga babae. Ang kailangan ng lalaki, you respect him, you feed him, you make love with him. Tapos ang babae, ang daming kailangan pala ng mga asawang babae. Pero may nag-comment, sabi niya na, ituro kasi natin sa ating mga asawang babae na ang real happiness ay hindi yung mga kaya nating ibigay sa kanila, kundi si Jesus. Ang real happiness, mga asawang babae, ay si Jesus.
Kasi kung naka-base lang ang happiness ng asawa mo sa mga bagay-bagay na pwede mong ibigay, paano kung wala ka lang maibigay? Paano kung hindi mo na magampanan? Paano kung hindi mo na maserban? Di wala na siyang joy, wala na siyang happiness. Real happiness, real joy comes from the Lord. Amen. And that is the truth. Nagkatawa lang, but that is the truth. Ang totoong kaligayahan, ang gagaling sa Diyos. Hallelujah. Maka-amen din talaga. Grabe pa nag-amen din kita lalaki. Hallelujah! Kurang lang ay kasi. God is the source of real happiness. But you know what? That is very, very true. Even if you have all the money in the world, even if you have all the position in the world, pag wala ang Diyos sa buhay mo, there will always be emptiness inside of you that only God can fill. Ni Apo Diyos lang iti makapunno ba? At kararag ko nga ma-encounter tayo ni Apo Diyos, tapno maupan. Grabe, yung longingness natin sa ating puso. Katagbalintulangan nga secondary, amin nga aglawlaw. Nga may real source tayo, kat ni Apo Diyos. Kat do, dati mang disappointing ka, okay lang. Kasi yung source of happiness mo, ni Apo Diyos. God also is the source of wisdom. He's the source of strength, source of peace, source of security. Kaya nga mawala na lahat, pero wag naman sana. Mawala na lahat, wag lang mawala si Lord. Amen. Huwag din tayong lumayo sa ating source. Taktaka ka, apay nga tanga, mauuwawak. Wala ka kasi sa bubon eh. Mapangka dyan bubon kaabay mo dyan bubon, agsakdo ka dyan bubon. Dati nga botilya, resource na ito maibos na ito Ngayon no, adda ka dyan puon na tinagalaan na ito Naggapon ito dyan, bantay di ko No, adda ka dyan puon na, haan nga mapdukan di dyan. Adda ka dyan ubog. Doon kasi tayo tayo yung church natin. Adda ka dyan ubog na, haan nga mapdukan. Kat, ada na iti ubog nga ore ag summer ag tikag nga mapdukan. But remove your mind from the ubog. You go to the ocean. That's the source. Ore no manong atakal mo di ocean nga may busan. Hampay nga agreklamo Ore no agkaod kang agkaod, ala ka nga ala. Because the source will never run out. And God is our source. Pakisabi sa katabi, God is your source. God is your source. Most of the time, we pay so much attention with our payslip, our savings, our bank accounts, our own diskarte. But you know what? May sala nga sakit. May sala nga disgrasya. May sala nga insidente. Pwedeng ma-wipe out lahat yan. And if that is the source of your security, if that is the source of your happiness, kat napukaw amin na kita, ikawanan na, kapimpiman kan. It is my prayer that we see God as our source. Nga ore agtikag kat kunata yung Lord, you are my source. Pakpakanam dagiti na duma-duma nga wild animals in the field, mapalin mo siya nga pakanan. Dito nga level iti pamati, umanda ko makana tayo. Jeremiah chapter 17. Verse 5 to 8, kunana dita, this is what the Lord says. Curse is the man. Basahan tayo namin check up set. This is what the Lord says. Curse is the man who trusts in mankind, who makes human flesh his strength, and turns his heart from the Lord. He will be like a juniper in the Araba. He cannot see when good comes, but dwells in the parched places in the wilderness, in a salt land where no one lives. Blessed is the man who trusts in the Lord. Whose confidence in Him is the Lord. He will be like a tree planted by the water, sends its roots out towards the sea. It doesn't fear when heat comes, and its foliage remains green. It will not worry in a year of drought or cease producing fruit. Amen.
Blessed is the man who sees God as his source, his confidence, his security is indeed with the Lord. He will be like a tree planted by waters. Dito nga akasya dito yan, may nagganas na eksakto na balay ti sango na. Kung ko pa nakita dito nga talaga nga nagango. Gamin, daso na the source ti danom. Abay iti danom ti yan na. Planted by water, it sends its roots out toward the stream. It doesn't fear. Oray man nga, drought siguro katawa lang ka ito. Bring it on. Kuna na. It doesn't fear when heat comes. Kat green lata. Siyempre nga madamot ti akasya gamin ka tagtinag eh. Ngam kita nyo, no next month, green man ang tibulong na. It will not worry in a year of drought or cease producing fruit. And same is true with all of us. Sabi rin sa Proverbs 11 verse 28. Nagbat dating nga pa. Anyone trusting in his riches will fall. The righteous will flourish like foliage. Other translation says, trust in your money and down you go. Trust in God and flourish like a tree. Ramam mo, at dati kwarta na, actually, pension, tawag dito, lansam na. Ang kaputawan pa nagtalag na kini Apo Diyos, na-scam. Na-scam, tinamnamin sa lahat. If you trust in your riches, you will fall. Pero pakisabi nga sa katabi, huwag kang magpapa-scam. Huwag ko pa-scam. If it is too good to be true, sabihin mo na, wait lang, kausapin ko muna yung business partner ko. Kahit na yung business partner mo ay yung pusa nyo. Namagam niya pusa, okay nga tayo ito. Meow! Wala na ka. No! Wala na ang dami na kasing record ng mga taong nagtiwala lang talaga sa kanilang bank account, nagtiwala lang sa pera, nandun lang yung source nila. At sabi ko kanina, pwedeng ma-wipe out yan any time of the day. But the person whose source, his trust is in the Lord, will flourish like a tree. Sa kaya kahit anumang sitwasyon ng buhay, makita naman natin that God is our source. And we rise not in fear, but in faith. Nakita ni King David, God as His sustenance. Basahin namin ko na. We rise in faith when we see God as our sustenance. Pakisabi sa katabi, ni Apo Diyos timang sustain king ka. The God who provided for you will also sustain you. Magkaiba kasi yung inikan na ka, ngam kinjay sustinaran na ka. Kung inikan na ka lang, mabalin nga, mapukaw na ita, ngamno ko lang nga, He will sustain you, agat saan na ka nga baybayan. Ikan na ka, isustinar na ka. Sabi ni King David, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. You know, tarakan na dito eh. You know po, tarakan na. Tarakan nga, aso, usa, manok, kalding, baboy, baka, elepante. Ang matagtarakan na elepante ka na tayo. Bueno, ang tarakan ka, tarakan ako na ang tarakan mo yung basit. Number one nga i-consider mo, food supply. The number one i-consider mo, kat no adabat sustainability, di pakan mo. Huwag ka na lang mangarap, no umangas na mag-alaga ng 10 kambing, no 20 nga baboy, no 5 nga baka, no nuwang, no awan mati ipakan mo. Sigurado nga matay na kita. Sustainability is very, very important. A good shepherd, a good shepherd knows a good shepherd knows how to sustain his flocks. Amuna,
Jay, parte ti Middle East kami kat ko talagang desert. Ngam ti Good Shepherd kat amuda nga no, adin no ti ayan iti danom. Amuna no, adin no ti ayan ti nalasbang nga pagaraban. Grabe. Amoda no, ayan na iti green pasture. Amoda no, adin no ti ayan na digijay agrugrugi nga root nga dumakal. They know. They can sustain their flocks. And God can also sustain us. God is not only our source. He's not only the sovereign God, He is also our sustenance. Kat halang dito yung physical, it is also the sustenance of strength, sustenance of courage, sustenance of our faith. Moyo no, han nga gapo kini Apo Diyos, baka awan tayo amin tatan. Parabor lang ni Apo Diyos that until today, we still remain in faith. Parabor lang ni Apo Diyos na until today, we are still on fire for Him. Gamin sinusustain na tayo ni Apo Diyos. Amen. Isong sumawo tayo to king kuana, kat awan to ti mabalid tayo paglastog. Because by our own strength, we will fail and fall. Kat kuna tayo, Lord, it's all by your grace. Thank you, Lord, for your grace is enough for me. You sustained me, you sustained us. Moyo, sinerch ko kini chat GPT, aging gana ka ano daytoy. Daytoy oil price. May kasama pa ako nag-search dyan. Kat kunana, 3 months. Daytoy gulo. Kat agrugi pa ilaang ag-stabilize 6 months. Kat kunana, baka 1 year nga maisubli jay dati. No! Dati nalay nito No! Haanda nga lapudan di pag na-anti-oil. No, ma-restore jay straight of kurmos nga rin nga apay awan sa bali ka pag nanay no, nga ma-lapudan dito. Ni Brother Aison na, nagnakaw jay. Ano pa lang? Sima natin. Nagnala jay. Kat nabayag ka dyan sa tawad. Ang kuna na dyan binasa talatay, uray no may sa tawad nga ag-drought. The leaves will still be green. Why? Because God can sustain us. Amen. Hallelujah. Psalms 145, verse 15 to 16. Kuna na dito, all eyes look to you, and you give them their food in due time. You open your hand and satisfy the desire of every living thing. Every living thing that includes you and me. All eyes look to you and you give them their food. Grabe ito Manipod agas, aging gana giraffe, aging gana elepante, aging gana amin nga lamos ti baybay. They look up to God for their food. Kat ni Apo Diyos timang pakpakan ka na koda. Kat no pakpakanan ni Apo Diyos dagito nga insekto kinakadado o wild animals in the wild, how much more to us? How much more kada tayo? Alam may sa istorya nga malagib ko. Istorya da dadig, parents me. Invited kayo, birthday so na to next week. 75th birthday na. Di ko, honor. Nangina gasolina. Napalagay ko nga istorya dyan lakay, kasawa. May time noon na dakano time hindi nga Sabado. Kasi ang buhay nila noon, Sunday to Sunday. May time noon na Sabado, na hindi nila napansin na wala na silang pera. Pag-market. Ang pag-market dan. Hindi tayo mag-market. Napansin da nga, awan kaya ti kwartada. Kita katado kami ini. Dapat uncle ko, makikigyan ka na kami. Dumating, may isang incident na dumating na gano'n. Ando napansin nga ang kwartada. Takalkal na ka no, amin na niya kabinet. Dapat nakapanas dito iti kasi. Kalkal na amin niya kabinet. May ako po din, dulduloy ko ito, uri awan. Ando din, dulduloy ko dito yung 100 eh. Awan, awan dulin mo. Nakalkal mo amin niya kabinet. Nakita mo nga ito, zero po pa. Dumdang din pa, point nga, wala daw silang pera. Kaya medyo damot pasit
Pero biglang dumating yung aso namin. Ang pangalan niya, C1. So, ti version 2 na Tisito. Pangalan ng aso namin, C1. Kat, may bitbit siyang supot. Napanidjiki, napanpay. Eksakto pa yung tinapanan na, hindi bumbaan. Bumbaan na tayo, dito bumbaan mo. Pwede bumbaan, kat nakita ni Daddy, ginamatan na niya supot. Kinita naman, karne. Ako mo nagtaktakawan na, at least karne. Karne. Kaya inluto na, adapin ang Rabi Imi. Kaya, God works in mysterious ways. Hamingin ba undi? Hamingin trinendi ay. Dati, tugot na nga supot, nga nakarni na. Nasustinar kami ijay nga chimpo. Kat Sunday man na, di ba? O, di at Sunday, di adaman man ng tikwata. Ti, kumbaga, pass the basket da iti kat adda iti manan iti naaramat da. You know, sabi sa Luke chapter 12 verse 27 to 28. Consider how the wildflowers grow. Basahan tayo namin kakabsan. Ako na. Consider how the wildflowers grow. They don't labor or spin the thread. But I tell you that even Solomon in all his If that is how God knows for us, which is built of air, and strong with the furnace tomorrow, how much more will He do for you? You will be filled. How much more will He do for you? Oh, pasit-kitit pamate yun. May you rise in faith. Pakisabi sa katabi, may you rise in faith. Hallelujah. Yung katuloy nitong Luke na to, natutuloy yung basahan nito, parallel verse yan ng Matthew chapter 6 verse 33. Sino po nakamemorize ng Matthew 6:33? But seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things will be provided for you. Our Father, our God knows our needs. Amuna. At ang kamunduan, ang kayamanan ay pagkain at pera ang hinahanap nila. Mula ni Apo Diyos, the Father knows that you need all these things. But first, align yourself with the source. Because He will sustain you. Makita tayo kung mga ni Apo Diyos is our sustenance. Last but not the least, apat nga kayo. Nakita ni David that God is sovereign. He is the source, sustenance. Nung nakita naman lang that God is His shepherd. The Lord is my shepherd. Very personal. The Lord. Hindi niya sinabing, is their shepherd. Ang sinabi niya, the Lord is my shepherd. Ibagaman tabagim na ita. The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. May samot lang dito yung meditate ko, di may sangag sapa. The last Tuesday, damat ti basit nga pa nagaburido. Kanya ka, hindi may kakaila, ore pastor ka, dapat nagaburido na dumay. No, medyo makita nga medyo dehado. Damat basit nga pa nagaburido. Tuesday. But praise God, Wednesday morning, rinestor na nga dagos. At kung na I am your shepherd, I will take care of you. Nakamot tunral pa, nagdandag ka. Gawin Tuesday, Monday, walang karwash. For the first time in history of this business ko na, ang rason lang na walang nagpapakarwash sa amin, weather. Pag talagang bumabagyo, minsan pa nga bumabagyo, may karwash eh. Taktak pa nagpapakarwash niya. Pero may incident. Wala, awan tayo pakarwash. Nakingtod na nga tati presyo ti gasolina. Pero I know that God is just teaching me a lesson. Diyan pa nag-aburido to Tuesday. Kat aging gana Tuesday midnight, ag-search na, feasibility study na, kadagiti na duma nga, mabaling nga pagnegosyoan. So nagpartak nga feasibility study na duma na tao, feasible ba natin nga negosyo? Feasible ba natin? Aging gana pa yung madaling araw, kasla nga aburido na, tapi nga kasla.
Wednesday morning, sapat nag-ring. Tugawak di third floor. Tiyo mo na nga bersikulo nga nag-flash to ko. The Lord is my shepherd. I shall lack nothing. Di, ulit-ulit ko nga declare diya. Kasi kung nagkaroon ako ng sense of peace. And I surrendered it all to the Lord. Katatangawi kat saan kami nga nagkurang. Dapat ibisita mi nga naggapo dya Canada nakanaduda kat sobra mo iti provision ni Apo Diyos. Nabusbusog kami mat. Kat madaydayaw ni Apo Diyos. God is our shepherd. Basahan tayo man ulit. After 2 to 5. Kuna na verse 2. The Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Basahan tayo. Lets me lie down in green pastures, leads me beside quiet waters. He renews my life, leads me along the paths. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Only goodness and faithful love will pursue me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord as long as I live. Makita tayo dito, iti panangidaldalan, panang protektar, panang prepare ni Apo Diyos. Even in the presence of our enemies, we can still celebrate. Even if we walk through the valleys of shadows of death, we can be assured that God is with us. Because it is true that in life, hindi palaging green pastures. Merong shadows of death. May mga valleys sa buhay natin. But God is our shepherd. Na kahit pagdaanan natin pagdadaanan natin ngayon, kasi domino effect yan eh. Ngumina ti Crudo, nga kasta ang nina na, 100 plus, sigurado nga ngumina ang amin. Kaya sigurado nga pagdaanan tayo amin na kita. Nung kuna na dita, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Sabi ni Jesus sa book of John, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep, that they may have eternal life. If God can lay down, if Jesus can lay down his life for us as the good shepherd, anya pa ngay kumatihan na kaya nga ramidan para kada tayo. Rising in faith starts when we have right perspective of who God is. If we are to rise in faith in this chaotic time of the year, masapol nga makita tayo ni Apo Diyos. We need to see God. Ma-experience tayo ni Apo Diyos as sovereign God. Makita kin mamati tayo that God is our source, that God can sustain us, that He is our good shepherd. Amen. Nung makita tayo dagitoy, hanmat lang nga narigat iti, mga even sacrificially. Saan nga narigat ti agtalag keng kuana? At noore amo tayo nga aglasat tayo, kada ito'y napaggad nga panawan. We know that God is sovereign over all. He is our source, our sustenance, our shepherd. So ito katamaktar tayo amin kakabasa.